China's cyber army is on the attack. China's People's Liberation Army have infiltrated critical services here in the U.S. Chinese state-backed group is behind this hack. Isang nakakagulat na hakbang ang ginawa ng China na ang pinakamalakas na cyber army ng China ay kritikal na inatake ang Amerika. At dito pa lalong uminit ang friksyon ng United States at Amerika. Ito na nga ba ang bakbakang World War III atin itong pag-usapan, mga kaibigan? Ang cyber army ng China ay nanggugulo sa mga kritikal na serbisyong Amerikano. Isa sa mga biktima sa nakarang taon noong Disyembre ay isang utility sa Hawaii na ito pa ay isang ulat ng Washington Post. Isang port sa West Coast at isang pipeline ang inatake ng cyber army. Ayon sa mga opisyal, ang Chinese military ay nagpapalakas ng kakayahan nito na sirain ang mahalagang infrastruktura sa Amerika, kabilang ang kuryente at tubig, pati na rin ang mga sistemang pangkomunikasyon at transportasyon. Ayon sa mga opisyal ng Estados Unidos at mga opisyal ng seguridad ng industriya, sinasabi ng mga eksperto na may kaugnayan sa People's Liberation Army ng China na nakakalusot ang mga hacker sa computer systems ng mga 12 ng kritikal na entidad noong nakaraang taon. Ang mga pagsalakay ay bahagi ng mas malawak na pagsisikap na mabuo ang paraan upang magdulot ng takot at kaguluhan o manggulo ang lohistika sakaling magkaroon ng kaguluhan sa United States at China sa Pacific, sabi nila. Kabilang sa mga biktima ang isang water utility sa Hawaii, isang malaking port sa West Coast at hindi bababa sa isang oil at gas pipeline, ayon sa mga taong may kaalaman sa mga insidente na nagsabi sa Washington Post. Sinubukan rin ng mga hacker na pasukin ang operator ng power grid sa Texas na nag-ooperate ng independent mula sa mga electrical system sa ibang bahagi ng bansa. Ayon sa mga taong nagsalita na may pag-aanimato dahil sa kahalagahan ng issue, marami rin sa labas ng Estados Unidos, kabilang ang mga electric utilities ang naapektuhan ng mga hacker. Wala sa mga pagsalakay ang nakakaapekto sa mga industrial control systems na nagpapatakbo ng pump, pistons o anumang critical na function o nagdudulot ng pagkakabasag, sabi ng opisyal ng Estados Unidos. Ngunit sinabi nila na ang atensyon sa Hawaii kung saan matatagpuan ang Pacific Fleet at sa hindi bababa sa isang port pati na rin sa mga logistic centers ay nagpapaywatig na nais ng Chinese military ang kakayanan gawing masalimuot ang pagsusumikap ng Amerika na magpadala ng tropa at kagamitan sa rehiyon kung sakaling magkaroon ng kaguluhan hinggil sa Taiwan. Ang mga detalyeng ito na hindi pa naiulat dati ay nagpapakumpleto sa larawan ng isang cyber campaign na tinatawag na Volt Typhoon. Unang natuklasan ito, isang taon na halos ang nakakalipas ng pamahalaan ng Estados Unidos habang ang US at China ay nanganganib na mapanatili ang kanilang relasyon na mas paminsa ngayon kaysa sa mga nagdaang dekada. Noong nakaraang buwan lamang, nagkasundo sina Pangulong Biden at Chinese President Xi Jinping na ibalik ang mga communication channel na iyon. Malinaw na ang mga pagsusumikap ng China na pasukin ang kritikal na infrastruktura ay bahagi ng kanilang preparasyon upang magamit ito sa pagsira o pagkawasak ng kritikal na infrastruktura kung sakaling magkaroon ng kaguluhan at upang mabawasan ang kakayahan ng Estados Unidos na mag-project ng kapangyarihan sa Asia o magdulot ng kaguluhan sa loob ng Estados Unidos. Ito'y makakaapekto sa decision making sa isang krisis. Ito pa'y ayon kay Brandon Wills, Executive Director ng Department of Homeland Security Cybersecurity and Infrastructure Security Agency o CISA. Isang malaking pagbabago ito mula sa Chinese cyber activity sa loob ng 7 hanggang 10 taon na ang nakaraan na nakuton lalo sa political at economic espionage, sabi ni Morgan Adamski, Director ng National Security Agency's Cybersecurity Collaboration Center, sa isang email na nagkumpirma na ang Volt Typhoon activity ay tila nakatuon sa mga target sa loob ng Indo-Pacific region, kabilang na dito ang Hawaii. Madalas nagtatangkang itago ng mga hacker ang kanilang bakas sa pamagitan ng pagdaan ng kanilang mga atake sa inosenteng mga device tulad ng home o opisina sa mga routers nito bago makarating sa kanilang mga biktima, sabi ng mga opisyal. Isa sa mga pangunahing layunin ay nakawin ang mga credentials ng mga empleyado na maaaring gamitin para bumalik. Nagpapanggap bilang normal na mga user, ngunit hindi pa nasusuri ang ilang paraan
ng kanilang pagsusulit. Iniisip ng mga hacker ang paraan kung paano makapasok at manatili nang hindi natitiktikan. Sabi pa ni Joe McReynolds, isang China Security Studies Fellow sa Jamestown Foundation, isang think tank na nakatuon sa mga isyu ng seguridad. Iniuukit mo ang mga tunnel sa mga infrastruktura ng iyong kalaban na maaaring maggamit mo sa hinaharap sa iyong pagsalakay. Hanggang sa oras na yun, naghihintay ka. Isinasagawa ang reconnaissance. Tinitignan kung pwede kang pumasok sa industrial control systems o mas critical na mga kumpanya o target upstream. At isang araw, kung makuha mo ang utos mula sa mataas, magsiswitch ka mula sa reconnaissance patungo sa attack. Ang paglalat ng post ay nagpapatuloy sa tauhang threat assessment noong Pebrero ng Office of the Director of National Intelligence na nagbabala na ang China halos tiyak na may kakayahan na maglunsad ng mga cyber attack na magdudulot ng pagkaputol sa kritikal na infrastruktura ng Amerika, kabilang ang mga oil at gas pipelines at rail systems. Kung kinatatakutan ng Beijing na isang malaking kaguluhan sa Estados Unidos ay malapit na mangyari, malamang na ituturing nila ang agresibong cyber operations laban sa United States homeland, lalong higit sa mga critical infrastructure at military assets sa buong mundo, sabi pa ng assessment. Ang ilan sa mga biktima ng Volt Typhoon ay may mas maliit na kumpanya at organisasyon sa iba't ibang sektor at hindi kinakailangan may direktang koneksyon sa isang critical na function kung saan maraming Amerikano ang umaasa, sabi pa ni Eric Goldstein. Inilarawan ng mga opisyal ng militar ng China sa mga internal documents kung paano nila maaring gamitin ang cyber tools o network warfare sa isang conflict. Sabi ni McReynolds na nakakita ng ilan sa mga sinulat. Sinabi niya na nagsasalita ang military strategies tungkol sa pagsasama ng air at missile strikes sa disruption ng command and control networks, critical infrastructure, satellite networks at military logistic systems. May nabanggit din sila na ang mga tools na ito ay maaaring gamitin sa amphibious invasions. Sabi niya, ito ay bagay na malinaw na kanilang nakikitang may kinalaman sa isang Taiwan scenario. Sabi niya, bagaman hindi nila ito malinaw na sinasabi. Ito ang paraan kung paano natin kukunin ang Taiwan. Ito ay malayo sa unang pag-atake ng China sa pag-hack sa critical na infrastruktura. Noong 2012, isang Canadian company ang Telvent na may software na remote na nagpapatakbo ng major at natural gas pipeline sa North America ay nagbigay abiso sa mga customer na isang sophisticated hacker ang nakalusot sa kanilang firewalls at nanakawin ang data na may kinalaman sa industrial control systems. Trinace ng cybersecurity firm na may dyan ang breach sa isang prolific PLA hacking group, ang Unit 61398. 5 sa mga miyembro ng unit ay naindik noong 2014 sa mga kaso ng pag-hack sa mga kumpanya ng United States. Nakatambak ang China ng mga strategic vulnerabilities o mga undisclosed security flows na maaari nilang gamitin sa stealth attacks, sabi pa ni Adamski noong nakaraang buwan sa Cyber WarCon conference sa Washington. Ito ay isang laban para sa ating critical infrastructure. Kailangan nating gawing mas mahirap para sa kanila. Ang usapin ng Chinese cyber intrusion sa critical infrastructure ay kasama sa isang propwestong listahan ng mga talking points na itinataas sa pagtatakbo ni Biden kay Xi. Ayon sa mga taong may kaalaman sa bagay na ito, ngunit hindi ito napag-uusapan sa 4 na oras na meeting. Matindi na ang mga nangyayari, mga kaibigan, sa pagitan ng mga bansa na hindi lahat ay nababalita. Ngunit nakakasiguro tayo na ang Panginoong Diyos ang magbibigay sa atin ng tunay na kapayapaan. Mga awit 23 verse 5-6. Pinaghahanda mo ako ng salo-salo na nakikita pa nitong mga kalaban ko. Sa aking ulo, langis ay binubuhos. Sa aking saro, pagpapalay lubos-lubos. Kabutihat pag-ibig mo sa aki, di magkukulang. Siyang makakasama ko habang ako'y nabubuhay at magpakailanmay sa bahay ni Yahweh mananahan. Kaibigan, wala tayong ibang alalahanin kundi ang ating pananampalataya sa ating Panginoong Diyos dahil siya lamang ang tunay nating kakampi at may plano siya sa atin ng buhay na walang hanggan sa langit na bayan na wala ng kaguluhan kailanman. Purihin ang ating Panginoong Diyos at salamat, kaibigan, sa iyong panonood. Tayo manalangin. Ama naming banal, makapangyarihan naming Diyos, ang kapayapaan nawa ang umiral sa buong daigdig. Mamuhay kayo, Panginoon, sa aming pong presensya, sa aming puso't isipan,
Habang nakikita po namin ang mga pangamba ng buhay, tulungan kami Panginoon na ipokus ang aming atensyon sa mas malaking plano po ninyo sa aming buhay, ang makapiling ka sa langit na bayan kasama ng aming pamilya at mga mahal sa buhay sa langit na bayan na wala na pong labanan at mga pangamba ng kaguluhan. Salamat Panginoon sa inyo pong pag-ibig sa amin at salamat sa pag-asa ng buhay na walang hanggan. Purihin ka o aming Panginoong Diyos at patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala, pagkat ito ay aming samatiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Hesus. Amen.